Kahit bihisan mo pa ng mamahaling uniforme ang batang yan, amoy estero pa rin. Bulong ng principal habang tinatanggap ang batang si Inigo sa Elite Academy. Alam mo bang basurero lang yan sa palengke? Anong meron sa kanya, Ramon? Kung gusto mo ng anak, mag-ampon ka ng desente. Hindi yan galing sa matinong pamilya. Tahimik si Ramon. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may bahagi ng puso niyang humihigpit sa tuwing tinitingnan niya ang bata. Hanggang sa isang gabi, nakilala niya ang ina ng bata. Ang dating kasambahay na minsang minahal niya. Durog na ang itsura. Ibig sabihin, ang bata ay anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang mainit na hapon sa parking lot ng San Juan City Market, isang batang payat, marungis at walang sapin sa paang nakaupo sa tabi ng basurahan. Buong ingat itong sinusuri ang mga tira-tirang pagkain sa plastic na lalagyan. Tila sanay na sa ganoong uri ng hanap buhay. Sa kanyang likod nakasabit ang sirang backpack na halatang ilang taon ng gamit. Siya si Inigo. Isang batang pulubi na tila wala nang aasahang kinabukasan. Isang mamahaling itim na sasakyan ang pumarada malapit sa kanya. Bumaba ang isang lalaki suot ang mamahaling suit. Pulido ang gupit. At lumalabas ang otoridad sa bawat hakbang niya. Siya, si Ramon De Silvestre. Isang batang CEO ng De Silvestre Holdings. Kilala sa mundo ng real estate at hospitality industry. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may lungkot sa mga mata ni Ramon na tila hindi kayang takpan ng kahit anong salapi. Nang mapansin niya ang batang pulube, napatigil siya sa paglalakad. Parang may humihila sa puso niya. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. May kakaiba sa bata. Hindi lang ito basta awa o simpatiya. May koneksyon. May sulyap si Inigo na tumagos sa kanyang puso. "Boy!" tawag ni Ramon. Nilapitan ng bata. "Anong pangalan mo?" Tumango lamang si Inigo. Pilit na iniiwas ang tingin. Nahihiya, sanay sa pangmamaliit. "Hindi ako pulis. Hindi rin ako kukuha ng gamit mo." Sabay abot ng pagkain mula sa sasakyan. "Kumain ka na muna." Tahimik na kinuha ni Inigo ang pagkain. Isang hamburger mula sa mamahaling restaurant. Nangilid ang luha sa mga mata niya habang marahan niyang kinakain ang burger. Para bang matagal nang hindi nakakain ng ganong kasarap. "Matagal ka na bang andito sa palengke?" tanong ni Ramon. Tumango si Inigo. "Simula po na magkasakit si Mama, hindi na po kami nakabayad sa bahay kaya po kami napalayas." Napakunot ang noon ni Ramon. "Nag-aaral ka ba?" Umiling si Inigo sa bayuko. "Gusto ko po sana, pero wala kaming pambayad sa uniforme, sa libro o sa pamasahe." May malalim na kirot na dumaan sa dibdib ni Ramon. Hindi niya maintindihan. Hindi niya kilala ang batang ito. Pero parang may bahagi ng kanyang puso na gustong tumindig. Kumilos, magbigay ng tulong higit pa sa limos. "May tatay ka ba?" tanong ni Ramon. "Wala po, hindi ko po siya nakilala." Muling humigpit ang dibdib ni Ramon. Sa bawat salita ng bata, mas lalo niyang naramdaman ang koneksyon. Para bang bawat sagot ni Inigo ay isang paalala ng kung anong nawala, kung anong naiwan sa nakaraan. Hindi siya madalas maapektuhan ng mga ganitong tagpo. Sanay na siyang makakita ng kahirapan. Lumaki siyang shielded sa karalitaan. Ngunit sa bata sa harap niya, ibang klase ang dating. "May gusto ka bang bilhin bukod sa pagkain?" tanong ni Ramon. Pilit nilalabanan ng damdaming hindi niya maipaliwanag. "Notebook po at lapis," napalunok si Ramon. "Gusto mong mag-aral?" tanong niya, seryoso. "Opo, gusto ko pong maging engineer para hindi na po kami mamulot ang basura ni Mama." Dito ay tila may humuplo sa kaluluwa ni Ramon. Engineer,
tulad ng pangarap niya noon bago siya napilitan sa pamumuno ng kumpanya ng kanilang pamilya. Isang bagay na nagdudugtong sa kanya at sa batang ito. Sa isip-isip niya, hindi ito ordinaryong pulubi. Hindi ito basta-bastang bata. Maya-maya narinig nila ang busina ng sasakyan. Tinawag na si Ramon ang assistant niya. "Boss, may meeting po tayo sa hotel. Kailangan niyo nang umalis." Ngunit hindi makakilos si Ramon. Napako siya sa kinatatayuan. Tumangulang siya bilang sagot, pero hindi pa rin umaalis. Kinuha niya ang wallet sa kanyang bulsa at iniabot ang ilang libong piso sa bata. "Eto, bilhin mo ang notebook at lapis. Pambili niyo na rin ang pagkain ng mama mo." Namilog ang mata ni Inigo. "Sigurado po kayo? Hindi po kayo galit?" "Hindi. Balik ako bukas. Dito ka pa rin ba?" "Opo, dito lang po ako." Tumango si Ramon. "Sige, mag-iingat ka." Habang papasakay ng sasakyan, hindi maalis sa isip ni Ramon ang mukha ng bata. Tila may sumisigaw sa loob niya. Isang boses na hindi matahimik. Hindi niya alam kung awa lang iyon o mas may malalim pa. At sa loob ng sasakyan habang nililingon ng batang, muli niya nakita sa side mirror, naramdaman niya ang unti-unting pag-ikot ng mundo niya. Isang pag-ikot na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi pa niya alam pero ang batang iyon ang nagsimula ng pagbabagong hindi niya kailanman inaasahan. Hindi matahimik si Ramon kinabukasan. Habang nagkakape sa opisina, tumatakbo pa rin ang kanyang isip. Ang batang nakita niya kahapon, marungis, payat, at tila uhaw sa kalinga. Imbes na pumasok sa unang meeting, tumawag siya sa kanyang driver at sinabing dumaan muli sa palengke bago tumuloy sa hotel site visit. Pagkarating sa San Juan Market, bumaba agad si Ramon sa kanto ng parking area. Nasa gilid pa rin ng karinderya ang batang nakita niya. Nakatambay sa kahon, naglalaro ng tansan at karton na tila laruan. Tila walang pakialam sa ingay ng paligid. Tahimik niyang inilapit ang dalang paper bag mula sa fast food. "Mainit pa to," sabi niya habang inilalapag ang pagkain sa harap ng bata. Nagangat ng ulo ang bata at bahagyang nagulat, pero agad ding tinanggap ang bag. Hindi pa rin nagsasalita. Pero napansin ni Ramon ang munting ngiti na gumuhit sa kanyang labi habang sinisilip ang laman. Isang burger, fries at maliit na juice. Umupo si Ramon sa tabi. Tila hindi alintana ang suot niyang mamahaling pantalon. May ilang dumaraan na nagtataka. May nagbubulungan pa. Pero hindi niya iniinda. Nakatingin lamang siya sa batang kumakain na para bang matagal nang hindi nakakain ng maayos. "Araw-araw ka ba dito?" tanong niya. Tumango lamang ang bata. "May pangalan ka ba?" tanong niyang muli. Ngunit walang sagot. Tumango lang muli ang bata. Ngunit imbes na ma-frustrate, ngumiti lamang si Ramon. May katahimikan sa pagitan nila na tila mas malalim pa sa anumang usapan. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya nagtatanong ng pangalan. Ang importante sa kanya, makita lang niya ang bata, mabigyan ng pagkain at masiguro kahit papaano na ligtas ito. Araw-araw na siyang dumaraan, iba't ibang pagkain ng dala. Adobo, spaghetti, kanin at ulam mula sa hotel. Minsan, simpleng pandesal at gatas. Kung wala siyang dalang pagkain, may dala siyang tinapay at bottled water. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang tahimik na lang koneksyon. Minsan, naaabutan niya ang bata habang pinupulot ang mga bote sa gilid ng basurahan. "Bakit hindi ka sa dati mong pwesto?" tanong ni Ramon. "Kailangan ko pong ibenta tong mga bote. Baka po may makuha akong barya." Mahina ang sagot ng bata. "Para saan?" "Pambili po ng gamot ni Mama." Napatigil si Ramon. Hindi niya pa man alam ang buong kwento ng bata, pero ramdam niya na may dinadala itong mabigat. Isang basani na hindi dapat hinihila ng batang kasing bata pa ng isang pastet. Tahimik niyang iniabot ang dala niyang tinapay at sabaw. "Upo ka muna, kumain ka muna," sabi niya. Hindi agad kumilos ang bata, pero kalaunay sumunod din. Pareho silang naupo sa harap ng karinderya habang pinapanood ang mga dumadaang tricycle.
Minsang gabi, hindi pa rin matahimik si Ramon kahit tapos na ang araw. Wala siyang balita sa bata pero may kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo muli sa palengke. Wala ang bata. Inikot niya ang pwesto. Lumapit siya sa mga tendera. Nagtanong kung nakita nila ang batang laging nakaupo sa kahon. Lahat ay umiling. Baka po umalis na, sabi ng isang alis sa tapat ng turo-turo. O baka po dinala na ng nanay niya kung saan? Hindi siya mapalagay. Muling bumalik kinabukasan. Ngunit wala pa rin. Sa ikatlong araw, kahit punong-puno ang schedule niya, hindi niya matiis. Nagpasama siya sa driver at maling pinuntahan ng palengke. Boss, mukhang wala pa rin siya, sabi ng driver matapos silang lumibot sa paligid. Dito ka lang, sagot ni Ramon. Lalakad ako. Hindi na siya dumaan sa harap ng karinderya. Sa halip, lumusot siya sa eskinita, sa likod ng tricycle terminal at sa tambak ng mga kahon sa may estero. Madilim ang mga bahagi ng palengke na iyon. Amoy panis na karne at nabubulok na gulay. Pero hindi niya inalintana. Hanggang sa may narinig siyang mahina, isang pabulong na hikbi. Hello? Tawag niya at tumigil siya. Walang sumagot. Inikot niya ang mata, sinundan ng tunog, at nakita ang munting katawan na nakasalampak sa likod ng tambak ng plastik. Mabilis siyang lumapit. Ang batang pinaghahanap niya, ay naroon. Nakalugmok, yakap-yakap ang tiyan, namimilipit at namumutla. Marumi ang damit, tuyo ang labi, at nanginginig ang buong katawan. Iho! Sigaw niya habang lumuhod sa tabi nito. Anong nangyari sa'yo? Gutom po, mahinang sagot ng bata. 3 araw na po ako hindi kumakain. Nanginginig ang kamay ni Ramon habang inilalabas ang bottled water at energy bar mula sa kanyang bag. Pinainom niya ng kaunti ang bata, sabay pinunasan ng pawis sa noo gamit ang panyo. Dahan-dahan lang, bulong niya. Andito na ako, ayos na. Umiyak ang bata, pero walang lakas ang luha. Napansin ni Ramon ang pangangatog ng tuhod nito at ang lumalalim na paghinga. Agad siyang lumingon sa direksyon ng kotse, pero malayo na ito. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Anong pangalan mo? Tahimik ang bata, umiiwas ang tingin. Tila nahihiyang sagutin. Ngunit makalipas ang ilang sandali, mahina itong nagsalita. Inigo po. Tumigil si Ramon. Parang may humampas sa dibdib niya. Inigo? Isang pangalang matagal niya nang hindi naririnig. Isang pangalang hindi lang basta pangalan, kundi alaala ng isang panahong nilimot niya. Panahong may minahal siya, panahong may pangarap siyang mabuo. Tinitigan niya ang bata. Tila may bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Pero may bahagi ng puso niya na gustong sumigaw. Bakit parang may koneksyon? Tahimik pa rin si Inigo, nanginginig at nakasandal sa kanyang dibdib. At sa madilim na gilid ng palengke, sa pagitan ng tambak na basura, isang tanong ang unti-unting gumising kay Ramon. Bakit parang hindi lang ako naaawa? Bakit parang may dugo akong dumadaloy sa batang ito? Hawak-hawak pa rin ni Ramon ang payat at nanghihinang katawan ni Inigo habang tinatahak na lang eskinita pabalik sa sasakyan. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag na paghugot ng damdamin para sa batang ito. Lahat ng pulubi sa Maynila ay may kwento, pero iba si Inigo. May tinig sa dibdib ni Ramon na paulit-ulit na bumubulong. Hindi ito basta awa. Pagkarating sa sasakyan, agad siyang nagsalita sa driver. Sa pinakamalapit na klinik tayo. Bilisan mo. Opo, sir. Habang binabaybay nila ang daan, tahimik lamang si Inigo. Nakasandal ito sa dibdib ni Ramon. Mahigpit na hawak ang bottled water na kanina lang niya ininom. Pinapanood niya si Ramon. May halong lungkot at paghanga. Sa kabila ng gutom at pagod, hindi ito nagrereklamo. Tahimik, matiisin, malalim ang mata, pero may tila apoy ng buhay sa likod nito.
Pagdating sa clinic, agad silang tinanggap. Hindi na naghintay si Ramon. Isang tawag lang sa receptionist at may doktor na agad na lumapit. Dok, pakisuri siya. Gutom na gutom. 3 araw na raw na walang kain. Utos ni Ramon. Agad na dinala si Inigo sa loob ng consultation room. Tinimbang, kinuhanan ng vital signs, at inobserbahan. May kaunting lagnat, sabi ng doktor. Mababang timbang para sa edad, pero wala namang permanenteng pinsala. Kailangan lang po ng sapat na pagkain, vitamins at kaunting pahinga, sabi ng doktor. Pero kung may access siya sa mas maayos na tirahan at tuloy-tuloy na nutrisyon, bibilis ang pag-recover. Tumango si Ramon. Sa isip niya, kung tirahan lang ang kailangan, may sobra pa ako sa mga hindi ginagamit na kwarto sa penthouse. Pagkatapos ng check-up, pinakain muna niya si Inigo sa isang malapit na kainan. Inorderan niya ito ng mainit na sopas, kanin at pritong isda. Habang kumakain si Inigo, hindi ito halos tumigil. Parang lahat ng gutom sa nakalipas na araw ay ibinuho sa bawat subo. Pinapanood lang siya ni Ramon. Tahimik pero may bakas ng ngiti sa labi. Sa kabila ng lahat, may saya siyang nararamdaman. Hindi lang dahil nakakatulong siya, kundi dahil parang may bahagi siyang buo kapag kasama ang batang ito. Pagkatapos kumain, dinala niya si Inigo sa department store. Isang staff ang pinatawag niya para tulungan silang pumili ng mga damit. Sir, okay lang po ba kahit mga branded? Tanong ng staff. Basta komportable. Hindi importante kung branded. Ang mahalaga hindi siya giniginaw. Pinili nila ang mga t-shirt, pantalon, medyas at sapatos at underwear. Pinagpagawa rin ni Ramon ng ID lanyard si Inigo. Kahit wala pa itong ID, napatingin naman ng bata sa salamin at parang hindi makapaniwala sa suot. Totoo po ba ito? Tanong niya habang nakatingin sa sarili. Oo naman, para sa'yo to. Sagot ni Ramon. Bakit po kayo mabait sa akin? Seryosong tanong ni Inigo habang hawak ang plastic bag ng mga bagong gamit. Hindi agad nakasagot si Ramon. Tinitigan niya ang bata at sa wakas ay umiling. Hindi ko rin alam. Pero sa totoo lang, matagal ko na hindi nararamdaman yung ganitong pakiramdam. Mula sa department store, dinala niya si Inigo sa opisina ng registrar ng isang public elementary school. Kilala si Ramon sa community, kaya agad silang pinapasok. Kailan po siya pwedeng makapasok? Tanong ni Ramon. Nako sir, kung may record lang ng birth certificate, pwede pong ischedule next week. Kailangan lang po ng guardian na pwedeng pumirma. Sagot ng staff. Napatingin si Ramon kay Inigo. May dokumento ka ba? Umili ang bata. Nasa mama ko po. Tumango si Ramon. O sige, iaasikaso natin yan. Pagkalabas ng opisina, nag-abot siya ng sobre sa bata. O ito, para sa enrollment mo to at para sa gamot ng mama mo. Huwag mong ibibigay kahit kanino man, ha? Namilog ang mata ni Inigo. Ang dami po nito. Ikaw nang bahala dyan. Pero kung gusto mo, isama na kita sa amin. Napakunot ang noon ni Inigo. Saan po? May hotel akong pinapatakbo. Pwede ka doon pansamantala. Mainit ang kama. May pagkain at may banyo. Pwede kang maligo roon araw-araw. Tahimik ang bata. Kita sa mata ang pag-aalangan. Pero halata ring nauudyok ng pagod, gutom at lamig. Pagkatapos sa ilang sandali ay tumango ito. Opo. Pagdating nila sa Grand Sierra Hotel, agad na pinapasok ni Ramon si Inigo sa guest room malapit sa kanyang private suite. Pinaganda siya ng hot bath at pinakain ulit. Pagsapit ng gabi, nakita ni Ramon si Inigo na nakatulog habang yakap-yakap ang bagong unan, marahan, mainbing at sa wakas ay payapa. Tinitigan siya ni Ramon mula sa pintuan. May tanong sa kanyang isip. Bakit tila may koneksyon ako sa batang ito? Nahigit pa sa awa. Sa gabing yun, habang nakaupo sa gilid ng kama, tinanong niya ang sarili.
Bakit parang hindi lang ako basta tumutulong, kundi may tinutupad akong kakulangan mula sa nakaraan? Hindi pa niya alam ang sagot, pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya na kayang pabayaan si Inigo. Tahimik ang buong Grand Sierra Hotel ng gabing iyon. Naka-off ang halos lahat ng ilaw sa hallway, maliban sa mga accent lamp sa may corridor. Sa guest room, himbing nang natutulog si Inigo sa malinis na kama. Mahigpit na yakap ang bagong unan. Ngunit sa kabilang suite, si Ramon naman ay nakaupo sa loob ng kanyang study at hindi mapakali. Gising na gising. May hawak siyang lumang photo album na nakatago sa pinakailalim ng drawer. Isa sa mga bagay na matagal niya nang hindi binubuksan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumalik sa isipan niya ang isang ngiti. Isang halakhak. Isang pares ang matang minsay, tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Elena, mahinang sabit ni Ramon. Matagal niya nang hindi binabanggit ang pangalang iyon. Sa katunayan, matagal niya nang pinilit kalimutan ito. Pero mula nang makilala niya ang batang si Inigo, mula nang titigan niya ito, mararamdaman ng isang koneksyong hindi niya maipaliwanag. Unti-unting bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Si Elena, ang kanilang kasambahay noon sa ancestral home nila sa Batangas. Tahimik, masipag, at may simpleng ganda na hindi agad napapansin. Pero habang tumatagal, mahirap na hindi mapansin. Dalagang mahinhin, palangiti at may tinig na laging magalang. Opo, sige po, salamat po. Noong panahong yon, si Ramon na bagong graduate mula sa kolehiyo. Bago pa man siya pwesahang ipasok ng ina sa mundo ng negosyo, siya ay may sariling pangarap. Maging arkitekto, mamuhay ng tahimik, malayo sa ingay ng korporasyon. Doon sa panahong yon, ng kalayaan, doon siya unang tunay na umibig. Walang may alam, walang dapat makaalam, lihim ang lahat. Tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan, nagtatagpo sila ni Elena sa lumang bodega sa likod ng bahay. Doon sila nagkukwentuhan. Minsan naghahain siya ng kape, minsan naman si Elena ang nagpapadala ng inumin mula sa kusina. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, masaya na sila sa simpleng presensya ng isa't isa. Ngunit ang saya ay hindi nagtagal. Isang gabi habang magkaharap sila sa loob ng bodega, biglang bumukas ang pinto. "Ramon!" sigaw ni Doña Amparo. Napatayo silang dalawa. Natapon ang tasa ng kape. Si Elena nanginginig. Si Ramon naninigas sa kinatatayuan. Sa pintuan nakatayo ang kanyang ina. Nakataas ang kilay. Nagliliyab ang mga mata sa galit. "Ano ginagawa mo dito? At ikaw, Elena, lumayas ka. Ngayon din." "Ma'am, hindi." Pilit na ipanapaliwanag ni Ramon pero pinutol siya ni Doña Amparo. "Wala kang karapatang makipagrelasyon sa isang katulong. Sa bahay ko, sa ilalim ng bubong ko." Nagsalubong ang kilay ni Ramon pero natabunan ng takot ang kanyang damdamin. Ang tanong sa isip niya, paano kung itiwalag siya? Paano kung mawalan siya ng mana? Hindi siya nagsalita. Si Elena ang lumapit sa kanya. Mga matang mapupungay at nangingilid ang luha. "Ako na lang po ang aalis." Bulong nito. "Ayoko maging dahilan ng gulo." Kinabukasan, wala na si Elena. Umalis ito ng walang paalam. Walang iniwang sulat. Walang mensahe. Naisip niyang hanapin ito, pero pinigilan siya ng ina. Tinakot siya. Binalaan. "Kapag ipinagpatuloy mo yung kalokohan mo, ipapamana ko na lahat kay Franco. Tandaan mo yan." Sa murang edad, hindi kinaya ni Ramon ang bigat ng sitwasyon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinili niyang manahimik. Kahit ang ibig sabihin noon ay talikuran ng babaeng kanyang minahal. Lumipas sa mga taon, nalibing sa trabaho, nalibing sa obligasyon, nalibing sa takot. Pero ngayong gabi, habang pinagmamasan niya ang larawan ni Elena sa lumang album, doon sa likod ng summer outing photo, bitbit ang tray habang nakangiti, isang bagay ang nabuhay muli. Hindi lamang ito guilt,
Hindi lamang ito alaala. Ito ay tanong. Bakit bumalik sa alaala niya si Elena matapos niyang makilala si Inigo? Bakit sa dinami-rami ng batang natutulungan niya sa CSR projects ng kumpanya, ngayon lang siya naapektuhan ng ganito? Bakit parang may boses na tumatawag mula sa nakaraan? Tumayo si Ramon, lumapit sa bintana, tanaw niya ang mga ilaw ng Maynila. Ang mga gusaling siya mismo ang nagtayo. Ang hotel chain na kanyang pinatatag. Pero sa gitna ng mga tagumpay na iyon, bakit pakiramdam niya ay may kulang? Kulang. Simula nang mawala si Elena. At ngayon, may isang batang biglang lumitaw sa kanyang mundo. Isang batang misteryoso. Isang batang hindi niya kilala. Pero tila pamilyar ang puso. Tila may katanungang gustong masagot. Nasaan si Elena? Buhay pa ba siya? Anong nangyari matapos siyang umalis? Naglakad siya pabalik sa kwarto ni Inigo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nandoon pa rin ang bata. Mahimbing, payapa. Tinitigan niya ito. Sa madilim na silid, ang liwanag mula sa hallway ang siyang nagpapakita ng mga maliit na detalye sa mukha ng bata. Ang ilong, ang hugis ng labi, at ang pagkakahimbing. Bakit tila hindi siya ibang tao? Tahimik na isinara ni Ramon ang pinto. Bumalik siya sa kanyang silid, pero hindi na siya bumalik sa kama. Sa halip, huminga siya ng malalim, tumingin sa langit sa labas ng bintana at bumulong. Kung may kasagutan sa puso ko, ikaw lang makakapagbigay, Elena. At sa isip niya, nabuong muli ang misyon. Hanapin ang babae mula sa kanyang nakaraan. At ang katotohanang matagal niya nang tinakbuhan. Maaga nagising si Ramon kinabukasan, hindi dahil sa alarm ng kanyang telepono, kundi dahil sa panaginip na parang totoo. Isang imahe ng kanyang yumaong ama na nakatayo sa bakuran ng lumang bahay sa Batangas. May hawak na laruan at may nakatayong bata sa harap nito. Nakatalikod ang bata. Hindi niya makita ang mukha, pero malinaw ang pangalan na tinawag ng matanda. Inigo. Napabalikwas siya ng bangon, pawisan at humihingal. Isang saglit siyang tahimik sa kama, sinusuri ang panaginip. Tila ba ito'y hudyat, paalala o babala? Hindi niya alam, pero iisa lang ang sigurado niya. Ang pangalang iyon ay matagal ng bahagi ng puso niya. Matapos maghilamos at magbihis, tinungo niya ang guest room kung saan pansamantalang nanunuluyan si Inigo. Nakabukas ang kortina at ang sinag ng araw ay dumadampi sa mukha ng bata na ngayoy gising na. Nakaupo sa kama at naglalaro ng papel na eroplano. Magandang umaga, bati ni Ramon. Magandang umaga rin po, sagot na bata, ngumiti. May gumuhit na init sa dibdib ni Ramon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero sa bawat saglit na kasama niya ang batang ito, mas lalo siyang nadudurog at nabubuo sa parehong panahon. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Kamusta ang tulog mo? Ang lambot po ng kama, parang ulap. Sabay tawa ng bata. Sana po lahat ng gabi ganito. Gagawa natin ang paraan. Maikling sagot naman ni Ramon, bago bumuntong hininga. Iho, matagal na tayo nagkikita. Pwede ko bang malaman ang buong pangalan mo? Tumigil sa paglalaro si Inigo. Napatingin sa kanya at sa unang pagpakataon, parang may pag-aalinlangan sa mga mata ng bata. Ngunit maya-maya, tumango ito. Ang pangalan ko po, Inigo. Mahinang sagot. Parang napako ang mundo ni Ramon. Inigo? Ulit niya na halos hindi makapaniwala. Iyon ba talaga ang pangalan mo? Opo, kumpirmang muli ng bata, sabay hawi ng buhok mula sa noo. Naluyo ang lalamunan ni Ramon. Tumayo siya. Naglalakad sa loob ng kwarto. Parang may sumabog sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat, pagkagulantang, at pag-asa. Ang pangalang iyon, Inigo, hindi ito basta pangalan sa kanya. Ito ang pangalan ng kanyang yumaong ama.
si Don Enigo de Silvestre. Isang lalaking mahigpit, matapang, ngunit makatao. Isang haliging hindi lang ng pamilya nila, kundi ng negosyo nilang itinaguyod sa loob ng 4 na dekada. Nang bata pa si Ramon, madalas siyang marinig sa kanyang ina. Kapag nagkaanak ka, sana lalaki, para maipangalan mo kay Inigo. At totoo, minsan sa kanyang kabataan habang nagpaplano ng kinabukasan, iniisip na rin niyang kung sakaling magkakaroon siya ng anak na lalaki, Inigo ang gusto niyang ipangalan. Pero hindi ito nangyari. Wala siyang anak, walang asawa, walang naipangalan. Hanggang ngayon. Bumalik siya sa kama. Tinitigan ng bata. Sino nagbigay sa'yo ng pangalan yon? Si Mama po. Sagot pa ni Inigo. Sabi niya, yan daw ang pangalan na napili niya. Hindi ko po alam kung bakit pero sabi niya special daw. Nasaan ang mama mo? Tanong ni Ramon. Bagamat alam niyang hindi pa iyon bahagi ng usapan ngayon. May sakit po, hindi na po gaano nakakabangon. Tumango si Ramon, inabot ang juice sa side table at iniabot sa bata. O eto, minom ka muna. Pagkatapos lalabas tayo saglit ha, may bibilhin tayo. Habang binibihisan si Inigo ng bagong polo at sapatos, hindi pa rin maalis sa isipan ni Ramon ang bigat ng pangalan. Hindi ito coincidence. Hindi lang ito basta kapangalan. May halong emosyon at misteryo ang lahat. Nang makalabas sila ng hotel, tinungo nila ang bookstore para bumili ng ilang gamit pang eskwela. Habang namimili si Inigo ng notebook na may dinosaurs na cover, tumayo si Ramon sa may gilid. Nakatitig sa bata. Pinitigan niya ang buhok nito, ang pagkakapayat, ang kilos, at unti-unting parang mga bahagi ng mukha ng isang taong kilala niya ang nabubuo. Elena. Napalunok siya. Hindi pa siya sigurado, pero ang mga peraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang harapan. Pagbalik niya sa hotel habang natutulog muli si Inigo sa sofa ng lounge, bumalik si Ramon sa kanyang opisina. Binuksan ang laptop at sinimulan ang isang paghahanap. Elena, San Juan, kasambahay, dating residente ng Batangas. Isa-isa niyang pinuntahan ng mga record ng barangay, social worker reports at archives ng staff registry ng dating ancestral house. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero ngayon, isa lang ang malinaw sa kanya. Kailangang malaman kung bakit Inigo ang naging pangalan ng bata. At higit sa lahat, kailangang makita niya si Elena. Hindi na siya makakampante hanggang hindi niya nalalaman ang totoo. Muli siyang tumayo. Binuksan ang pinto ng lounge at tinanaw ang natutulog na si Inigo. At sa kanyang isip, muling bumalik ang tanong, bakit ganitong kalalim ang koneksyon ko sa batang to? At bakit tila may bahagi ng puso niyang nagsisigaw? Anak ko ba siya? Magaan ang pakiramdam ni Ramon habang pinapanood si Inigo na masaya nagsusulat sa bagong notebook sa loob ng hotel lounge. Nakasuot ito ng malinis na t-shirt, maong shorts at bagong tsinelas. Mga bagay na normal lang para sa marami. Pero kay Inigo, tila kayamanang hindi niya kailanman inakala. Ngunit sa kabila ng aliwalas na iyon, may bumabagabag kay Ramon. Hindi niya pwedeng basta na lang itago ang bata sa loob ng hotel. May mga tanong, may mga mata, at higit sa lahat, may ina si Inigo na naghihintay sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Inigo, pupunta tayo sa inyo ngayon. Ihahatid kita. Napatingin si Inigo, kita sa mukha ang lungkot. Kailangan ko na pong umalis. Mahalaga na makita ka ng nanay mo. Nag-aalala siguro siya. Malumanay na paliwanag ni Ramon. Tumango naman ang bata. Tahimik nitong isinara ang notebook at isinuot ang maliit na backpack na binili nila kahapon. Habang nasa biyahe sila pabalik sa palengke, hindi mapakali si Ramon. Marami siyang tanong sa kanyang isipan. Anong klaseng bahay meron si Inigo? Nasaan ang ina nito? At higit sa lahat, anong koneksyon talaga meron sila?
Pumasok ang sasakyan sa eskinita sa gilid ng palengke. May maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon itinuro ni Inigo na siya nakatira. "Dito po kami," sabi ng bata. Bumaba si Ramon at sinamahan si Inigo hanggang sa pintuan. Pinagbuksan sila ng isang matandang babae. Kapitbahay ayon kay Inigo. "Nasa loob po si Mama, mahina po siya." Tahimik na pumasok si Inigo. Iniwan si Ramon sa may labas. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay bumalik ang bata. Tila may mabigat sa puso. "Sir Ramon," anito. "Salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat pero ayos na po ako rito. Okay na po si Mama. Ako na lang pong bahala." Hindi agad nakasagot si Ramon. Parang may biglang dumagan sa kanyang dibdib. Ayaw pa niyang humiwalay. Parang hindi pa siya handa. Pero alam niyang kailangang ibalik si Inigo sa tahanan nito. Sige," sagot niya. "Babalik ako dito bukas, ha?" "Opo," maikling sagot naman ng bata. Pilit ang ngiti. Tumalikod si Ramon at dahan-dahang naglakad pabalik sa sasakyan. Pagpasok niya, hindi niya maiwasang lumingon muli sa barong-barong. Nakita niya si Inigo sa pintuan. Kumakaway-kaway siya pabalik. Pagbalik sa hotel, tahimik si Ramon. Kahit surrounded siya ng mga tauhan at tumatawag na investors, wala sa kahit saan ang atensyon niya. Si Inigo lamang ang laman ng kanyang isip. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa palengke. Ngunit laking gulat niya na lang nang hindi niya makita si Inigo sa harap ng barong-barong. Sarado ang pinto, walang tao sa paligid. Lumapit siya sa matandang tendera sa kanto. "Yung batang si Inigo, nakita niyo po ba?" tanong niya. Kanina lang po naglalakad mag-isa papunta sa may tapat ng terminal. May daladalang plastik na parang basura." Nagmadali siyang sumakay muli sa sasakyan at pinuntahan ng tinurong lugar. At doon sa ilalim ng araw at usok ng kalsada, nakita niya si Inigo. Bitbit ang isang supot ng plastik. Pawisan at naglalakad na parang walang direksyon. Mabilis siyang bumaba. "Inigo!" tawag niya. Napatigil ang bata. Paglingon nito, lumaki ang mga mata at sabay takbo papalapit. "Sir Ramon!" Lumuhod si Ramon sa gitna ng daan at niyakap ang bata. "Bakit ka umalis sa bahay niyo? Hinahanap kita." "Hinimatay po ulit si Mama. Wala pong pera. Naghahanap po ako ng bote at lata pero wala pong natira sa basurahan." Natahimik si Ramon. Tiningnan niya ang hawak ng bata. Walang laman ang plastik. Baka sa mukha ni Inigo ang pagod, ang kaba, ang desperasyon. Hinawakan niya ang balikat nito. "Simula ngayon hindi ka na maghahanap ng bote, ha? Ako nang bahala. Pero si Mama, kasama na rin siya. Hindi ko kayo pababayaan." Bumalik sila sa barong-barong. Pagdating doon, nadatna nila si Elena bagaman mahina, ay nagising na mula sa pagkakahiga. Hindi pa ito maayos kausap. Kaya pinasya ni Ramon na bigyan muna ng panahon ang ina at anak. Pero ngayong muli niya nakita si Inigo na naghihirap, na halos mawala ng lakas dahil sa gutom at responsibilidad, buo na ang loob ni Ramon. Hindi niya na ito iiwan. Habang tinatapik niya ang likod ng bata, muling pumasok sa isip niya ang mga tanong. Hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Kinabukasan, hindi na muling pinabayaan ni Ramon si Inigo. Isinama niya ito sa opisina. Pinakain ng agahan sa hotel cafe at sinabihang wala na itong dapat alalahanin. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at alaga, alam niyang may mas malalim pa siyang kailangan tuklasin. Ang kalagayan ng ina ng bata. "Andito si Mama," sabi ni Inigo habang nilalaro ang straw ng kanyang orange juice. Dinala po siya ng kapitbahay namin sa public hospital noong 1 linggo kasi nahimatay siya. Natahimik si Ramon. "Wala bang kamag-anak na nagbabantay sa kanya?" "Wala po, ako lang po. Kaya po ako ang nag-aalaga."
Doon tumibok ng mas matindi ang puso ni Ramon. Mabilis niyang tinawagan ng driver. Maganda ka, pupunta tayo sa ospital. Kailangan ko makita si Elena. Utos niya. Si Elena po ang pangalan ng nanay niya? Tanong ng driver na hindi maitatanggi ang gulat. Oo, tipid niyang sagot. Tahimik si Ramon habang binabaybay nila ang daan patungo sa ospital. Parang may kaba sa kanyang dibdib. Kabang hindi lang simpleng pag-aalala. Kabang may halong takot na baka totoo ang hinala niya. Na baka hindi aksidente ang pagkakatagpo nila ni Inigo. Pagdating sa ospital, agad silang tinuro ng receptionist sa charity ward sa ikalawang palapag. Doon sa isang sulok ng silid, may nakahigang babae. Nakakabit sa dextrose at may benda sa tiyan. Lumapit si Inigo, hawak-hawak ang kamay ni Ramon. Mama, hindi kumilos ang babae. Mahina ang kanyang paghinga at bakas ang panghihina sa kanyang mukha. Parang binagsakan ng langit at lupa si Ramon nang matitigan niyang maigi ang babae. Tila huminto ang lahat. Hindi na kailangang marinig pa ang pangalan. Kilala niya ang mukha, ang hugis ng ilong, ang mabibilog na mata. Bagamat pikit, hindi niya makakalimutan ang tinig na minsang bumihag sa kanya. Elena, mahina niyang sambit. Oo, hindi siya nagkamali. Ang babaeng nasa harap niya ngayon, na nasa piling ng matandang karamdaman at kahirapan, ay ang parehong Elena na minsan niyang minahal at minsang iniwan. Nanlamig ang kanyang katawan. Nanikip ang dibdib niya. Operado po siya sa tiyan. Paliwanag ng isang nurse na lumapit. May inoperahang cyst. Mabutit na dala agad. Pero kailangan pa niya ng tuloy-tuloy na gamutan. Wala po siyang bantay. Dagdag ng nurse. Minsan lang din dumadalaw tong batang to pero mas madalas mag-isa siya. Hindi makapagsalita si Ramon. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang lumuhod sa tabi ng kama at humingi ng tawad. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang oras. Ang mahalaga, buhay si Elena. Buhay ang babaeng akala niya ay nawala na ng tuluyan. Tumingin siya kay Inigo. Hindi mo sinabi agad na si Elena palang mama mo. Hindi ko po alam na kilala niya siya, Sir Ramon. Inosenteng sagot ng bata. Hindi rin po siya masyadong nagsasalita tungkol sa nakaraan. Lumapit si Ramon sa gilid ng kama. Umupo siya sa bangkong bakal at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Elena. Pasensya ka na, bulong niya. Pasensya na kung ngayon lang ako dumating. Habang nakaupo roon, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga gabing magkasama sila sa ilalim ng buwan sa Batangas. Ang mga ngiting palihim. Ang biglaan nilang paghihiwalay. At ang panahong pinili niyang manahimik. Maya-maya lumapit ang nurse. Kailangan po nating bumili ng gamot sa labas. Hindi po available ang iba rito sa hospital pharmacy. Walang inaksayang oras si Ramon. Tinawagan niya agad ang kanyang assistant at pinadeliver lahat ng kailangang gamot. Inutusan niya ring ayusin ang billing ng pasyente sa accounting office ng ospital. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niyang nakatulog na si Inigo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Nakatulog itong nakasandal sa isang plastic na upuan, gamit ang backpack bilang unan. Tinakpan niya ito ng jacket mula sa sarili niyang katawan. Tumingin muli sa natutulog na si Elena. At sa unang pagkakataon, hindi niya na tinago ang luhang matagal niya nang pinipigil. Muntik na kitang hindi makita ulit. Bulong niya. At muntik ko na rin hindi makilala ang anak natin. Biglang naputol ang pag-iisip. Anak? Hindi pa niya alam ang buong katotohanan. Hindi pa niya narinig mula sa mismong bibig ni Elena. Ngunit sa bawat pag-uusap nila ni Inigo, sa bawat pagkakahawig, at sa bawat damdaming hindi niya maipaliwanag, parang unti-unti nang lumilinaw ang lahat. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin ang pagising ni Elena. Para sa isang tanong na matagal niya nang itinago. Ngunit kailangan masagot. Ako bang ama ng batang to? Umaga na sa charity ward ng pampublikong ospital. Banayad na sumasayaw ang liwanag ng araw sa bintana.
Ang tunog ng oxygen tank, mahinang pag-ubo ng ibang pasyente, at ang mga yapak ng mga nurse sa sahig ang nagsisilbing background sa katahimikang bumabalot kay Ramon, habang nakaupo naman sa tabi ng kama si Elena. Sa kabilang upuan, himbing pa rin si Inigo, nakasandal sa dingding. Yakap ang backpack niya. Si Ramon tila hindi gumagalaw mula pa kagabi. Tinititigan niya ang mukha ni Elena. Pumayat, maputla, pero hindi nawala ang ganda nitong hindi niya kailanman nalimutan. Minsan niya itong minahal ng buo, at sa kabila ng panahon at sakit, tila naroon pa rin ang damdaming iyon. Biglang gumalaw ang kamay ni Elena. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Elena? Bulong ni Ramon. Napakapit agad sa kamay ng babae. Napatingin si Elena sa kanya at sa unang segundo ng pagkakakilala, may sandaling katahimikan na tila binura ang lahat ng taon na lumipas. Ramon? Mahina niyang sabi, halos hindi siya makapaniwala. Oo, ako nga. Bahagyang ngumiti si Ramon. Andito ako. Napaluha si Elena. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap kita. Matagal na. Pero si Inigo nagturo sa akin pabalik sa'yo. Napatingin si Elena sa anak na natutulog. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Marahan niyang inabot ang kamay ng bata at hinaplos ang buhok nito. Mahal na mahal ko tong batang to. Mahina niyang sambit. Anak ko ba siya? Diretsong tanong ni Ramon. Walang paligoy-ligoy, walang takas. Tumahimik si Elena. Parang tinamaan ng kidlat ang kanyang buong katawan. Nanatili siyang nakatingin sa anak habang ang kanyang dibdib ay humihingal sa bigat ng emosyon. Sabihin mo sa akin, dagdag pa ni Ramon. Walang galit, walang panunumbat. Gusto ko lang marinig mula sa'yo. Humigpit ang hawak ni Elena sa kumot. Napapikit siya. Huminga ng malalim, tsaka tumingin kay Ramon. Oo, sagot niya. Namumuo ang luha sa mga mata. Oo, Ramon. Anak mo si Inigo. Hindi agad nakakilos si Ramon. Parang huminto ang oras. Ang matagal niyang kutob, ang paulit-ulit na tinatanggi ng isip, ay tuluyan ang naging malinaw. Bakit hindi mo sinabi? Bulong niya, puno ng kirot pero walang galit sa tono. Dahil ayokong saktan ka, sagot ni Elena na humihikbi na. Noong pinilit akong palayasin ng mama mo, buntis na ako nun, pero hindi ko masabi sa'yo. Ayokong sirain ang buhay mo. Ayokong dumagdag sa bigat na dinadala mo noon. Elena, karapatan kong malaman. Alam ko. Kaya nga habang lumalaki si Inigo, araw-araw ako nagdadasal na balang araw makita ka niya. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya siniraan. Sabi ko lang, kung darating ang panahon at makikilala ka niya, sana ikaw pa rin yung lalaking minahal ko. Tahimik si Ramon, nangingilid ang luha. Tumingin siya sa anak na lang natutulog pa rin. Ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit ganoon ang nararamdaman niya sa bata. Hindi lamang simpatya, kundi isang likas na ugnayang hindi kayang ipaliwanag ng utak. Bakit mo siya pinangalan ng Inigo? Mahinang tanong ni Ramon. Napangiti si Elena kahit may luha. Kasi iyon ang laging binabanggit mo noon, na kung magkakaroon ka ng anak na lalaki, gusto mong ipangalan sa tatay mo. Hindi ko makalimutan yon. Kaya kahit wala ka, gusto kong maramdaman ng anak mo na mahal siya mula pa lang sa pangalan niya. Napahawak si Ramon sa kanyang dibdib. Napatingala siya. Pilit pinipigilan ng pagbuhos ng emosyon. Hindi niya inakalang maririnig niya pa ang pangalang yon mula sa taong pinakamahalaga sa kanya noon. Elena, patawarin mo ako. Mahina niyang sabi. Duwag ako noon. Natakot ako sa aking ina. Hindi kita ipinaglaban. Umiling si Elena. Wala kang dapat ipagpatawad. Pareho tayong biktima ng takot, ng panghuhusga, ng sistema.
Pero ngayon nandito ka at nandito si Inigo. Baka ito na ang simula. Napaluhod si Ramon sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Elena, inilapit niya ito sa kanyang pisngi. Ayoko muli kayong mawala. Biglang gumalaw si Inigo sa kanyang upuan. Dumilat ito. At nang makita ang magkahawak na kamay ng kanyang ina at ni Ramon, napatayo ito. Mama? Si Ramon? Tumayo si Ramon at lumapit sa kanya. Inigo. Ngumiti si Elena at kahit nangihina. Anak, may sasabihin si Ramon sa'yo. Lumuhod si Ramon sa harap ng bata. Inigo, alam mo bang mahal na mahal kita? At ngayon gusto kong malaman mo na ako ang tatay mo. Napatulala si Inigo. Totoo po? Oo, totoong totoo. At simula ngayon hindi na kita iiwan. Pagkasama na tayo. Ikaw, ang mama mo, at ako. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Inigo bago ito tumakbo at yumakap kay Ramon. Isang yakap na mahigpit, puro init at puno ng pagmamahal na naipon sa maraming taon. At sa ospital na iyon, sa simpleng charity ward, nabuo ang isang pamilyang matagal na pinaghati ng kahapon. Hindi pa tapos ang laban, pero sa unang pagkakataon, alam na lang sabay na silang lalaban. 3 araw matapos ang pag-amin ni Elena sa ospital, tila unti-unti nang bumabalik ang kulay sa pisngi niya. Salamat sa mga gamot, private nurse at tulong medikal na personal na inaasikaso ni Ramon. Ang buong charity ward ay tila napuno ng bagong sigla tuwing darating si Ramon para dumalaw. Dalang prutas, bagong kumot at minsan mga laruan para kay Inigo. Hindi na palihim ang paggalingan niya ngayon. Hindi na rin siya nagdadalawang isip. Buo na ang loob niya. Makakalabas na po si Elena bukas, sabi ng doktor kay Ramon habang nagro-ronda. Pero kailangan pa rin ng pahinga at sana mas maayos na kapaligiran kaysa rito. Tumango si Ramon. Ako nang bahala. At sa araw ng paglabas ni Elena sa ospital, hindi tricycle ang sinakyan nila, kundi ang black SUV ni Ramon. May kasunod pang van na may kasamang nurse at mga gamit. Sa harap ng ospital nakatayo ang ilang pasyente, bantay na hindi makapaniwalang may VIP send-off si Elena at Inigo. Sa loob ng sasakyan, tahimik lamang si Elena habang nakasulyap sa labas ang bintana. Hindi niya masabi kung nananaginip lang siya o talagang ito ba ang katotohanan. Habang si Inigo naman ay masiglang nagsasalita sa likod. Ma, nakita mo po ba yung kwarto ko sa hotel? May sariling aircon. Napangiti si Elena, pero napatingin kay Ramon na tahimik lamang habang nagmamaneho. Ramon, mahinang sampit niya. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Napalingon si Ramon sandali bago muling tumuon sa daan. Elena, matagal ko nang pinagsisisihan ng pag-iwan ko sa'yo. Ngayon na nandito na kayo, hindi ko nahahayaang mawala pa ulit. Pero ang mama mo, ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya mo, lahat ng yan kaya kong ayusin. Pero ang pagkatao ko, hindi ko kayang buuin kung wala kayo. Napaluha si Elena. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Pagmamahal, pag-aalala, at matagal na hinubog ng panahon. Pagsapit nila sa isang pribadong village, bumungad ang isang eleganteng white house sa may modernong disenyo at malawak na hardin. Iyon ay isa sa mga personal na bahay ni Ramon. Hindi ginagamit, pero laging maayos. Tahimik ang paligid, malayo sa gulo ng syudad. Pagbaba ni Elena mula sa sasakyan, halos hindi siya makagalaw. Dito kami titira? Tanong niya. Dito kayo magsisimula, sagot ni Ramon. Kung ayaw mong tawaging tahanan agad, pwede namang kanlungan. Pero sa puso ko, ito ang tahanan na para sa inyong dalawa. Pumasok sila sa loob. Malinis ang bawat sulok. May personal maid na nakaabang at may nakaset up ng silid para kay Elena. May hospital bed,
Side table ng gamot, TV at malalambot na unan. Habang si Inigo ay tuwang-tuwa, tumatakbo sa hallway, hawak ang bagong bola. "Papa Ramon! May sariling banyo po ako!" Sigaw niya mula sa loob ng kwarto. Napatingin si Elena kay Ramon. "Tinanong mo na ba siya kung gusto ka rin niyang maging ama?" "Hindi ko kailangang tanungin. Ramdam ko. At kung hihingin niya, ibibigay ko ang apelido ko." Tumango si Elena. "Hindi ko alam kung anong ginawa ko para karapat-dapat sa ganito. Akala ko hanggang dulo kami na lang na Inigo sa ilalim ng trapal. Pero andito ako ngayon." Lumapit si Ramon at dahan-dahang hinawakan ng kanyang kamay. "Elena, ako ang may pagkukulang. Ikaw ang may tapang. Ikaw ang nagpalaki sa anak natin. Ngayon, ako naman." Pumasok sa loob si Inigo at yumakap sa kanilang dalawa. "Masaya po ako kasi ngayon buo na tayo." Hindi nakapagsalita si Elena. Yumuko siya at niyakap ang anak. Si Ramon ay napapikit, pinipigilan ng luha. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may tahimik na katahimikan sa puso niya. Ilang araw ang lumipas, unti-unting lumakas si Elena. Lumakad na siya sa hardin, umiinom ng tsaa sa balkonahe, at minsan nanonood ng cartoons kasama si Inigo. Habang si Ramon, kahit abala sa mga board meeting at pagpapatakbo ng negosyo, ay umuuwi gabi-gabi. Nagsasala sila sa hapag. Nagkakwentuhan at sa bawat gabi, mas lalong napapatibay ang pamilyang minsang nawasak. Pero ngayon, binubuong muli. Ngunit sa gitna ng bagong simula, may tanong pa rin bumabalot sa isip ni Ramon. Hanggang kailan niya maitatago ito kay Doña Amparo? Tahimik ang hapagkainan sa bahay ni Ramon isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain ni Elena at Inigo. Masigla si Inigo. Masarap ang kwento at tila unti-unti nang nasasanay si Elena sa ganitong uri ng katahimikan at karangyaan. Pero si Ramon, bagamat ngumingiti, may ilang mabigat na iniisip. Si Mama. Simula nang dalhin niya sina Elena at Inigo sa kanyang tahanan, hindi pa niya nasasabi ang totoo kay Doña Amparo. Walang mensahe, walang liham, at tiyak na walang pasabi. Hindi dahil sa hiya o takot, kundi dahil alam niyang magiging mabigat ang pagtanggap. Dahil para kay Doña Amparo, ang lahat ay may kaakibat na pangalan, reputasyon at dangal. At si Elena, ang babaeng minsang pinalayas niya, ay hindi kailanman bahagi ng mundong iyon. Hindi na muling bumisita si Doña Amparo nitong mga linggo, pero alam ni Ramon na hindi siya natutulog nang hindi alam ang kilos ng anak. At tama nga siya. Sa parehong linggo, habang nagpapamassage si Doña Amparo sa veranda ng ancestral mansion, kausap niya ang isang matandang lalaki na may dalang brown envelope. "Sigurado ka bang tama ang pinuntahan mo?" tanong ni Doña Amparo, habang nakataas ang kilay at tinitiklop ang baso ng reading glasses. "Opo, senyora," sagot ng private investigator. "Lahat po ay dokumentado. Nakatira po ngayon si Ginoong Ramon de Silvestre sa isang private villa sa San Rafael. Kasama niyang isang babae at isang bata." "Iyong babae?" tanong ni Doña Amparo. "Anong pangalan?" "Elena po. Siya rin po ang kasambahay na pinatalsik ninyo noon. Mahigit isang dekada nang nakakaraan." Napatingin si Doña Amparo sa kalangitan. Napakuyom ang palad. "At ang bata?" "Ang pangalan po ng bata, Inigo." Natigil ang paghinga ni Doña Amparo. Tila nadigas ang kanyang katawan sa pagbigkas ng pangalang iyon. "Inigo?" bulong niya. "Bakit yan ang pangalan?" "Wala pong legal records na nagpapakita kung sino ang ama. Pero ayon sa mga nakapanayam ko, halos hindi na maitago ang pagkakahawig ng bata sa inyong anak." Tahimik si Doña Amparo. Ngunit sa loob-loob niya, isang matandang galit ang muling nabuhay. Galit hindi lamang kay Elena, kundi sa ideyang matagal niya nang sinupil. Ang posibilidad na may bunga ang relasyong pilit niyang pinutol noon.
Pagbalik sa kanyang silid, hindi siya agad nakatulog. Hinaplos niya ang larawang naka-frame sa gilid ng kama. Larawan nila ng kanyang yumaong asawa at ng batang si Ramon. Hindi ako pumayag noon, bulong niya. Pero mukhang bumalik siya para hamunin ako. Samantala sa San Rafael, walang kamalay-malay si Ramon sa mga nangyayaring ito. Sa araw-araw nilang pagsasama, mas lalo niyang naramdaman ang ginhawa ng isang buo at simpleng pamilya. Habang si Elena ay masigla nang nakakalakad-lakad sa garden, si Inigo ay nagsisimula na sa homeschooling na sinimulan niya mismo kasama ang hired tutor. Si Ramon ay mas lalong nanahimik, pero sa likod ng katahimikang iyon, alam niyang hindi ito magtatagal. Isang hapon, habang pinapainom niya ng vitamin si Elena sa balkonahe, napansin niya ang isang sasakyang pumarada sa di kalayuan. Itim na sedan, tinted ang salamin. Mukhang hindi yan galing sa staff bulong niya. Lumapit ang driver. May inabot na liham sa guard tsaka umalis. Pagkabasa niya ng sulat, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ramon, alam ko na. Mag-usap tayo. Mama. Napatingin si Ramon sa langit. Hindi siya nagulat, pero ang bilis ng pagkakatuklas ng kanyang ina sa kanilang tinatago ay nakakapanlumo. Ang lihim na ipinaglalaban niyang ingatan, nalantad ng hindi niya inaasahan. Pagbalik niya sa sala, hindi niya muna sinabi kay Elena. Pinagmasdan lang niya ang kanyang pamilya. Si Inigo ay abalang nagdo-drawing sa isang sketchpad habang si Elena ay nag-aayos ng halaman sa paso. At sa kanyang isipan, may bumalik na eksenang matagal niya nang nilimot. Ang sigaw ng kanyang ina habang pinapalaya si Elena. Ang luha ng babaeng nagpapaalam. At ang kanyang katahimikan bilang isang duwag na anak. Hindi na siya ang dating Ramon, pero alam niyang si Doña Amparo ay nananatiling Doña Amparo. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinanood ang papalubog na araw. Hindi na ito maaaring itago. Darating siya at kailangang handa kami. Mainit ang araw sa San Rafael. Ngunit mas mainit ang tensyong bumabalot sa loob ng bahay ni Ramon nang dumating ang hindi inaasahang bisita, si Doña Amparo de Silvestre. 3 sasakyang itim ang sabay-sabay na pumarada sa harap ng gate. Ang bawat pagbukas ng pinto ay sinundan ng tunog ng matitigas na hakbang, tila anunsyo ng isang paparating na digmaan. Nakasuot ng pearl white na barong dress si Doña Amparo. May pearl earrings at sunglasses na hindi inaalis kahit nasa loob ng bahay. Bumungad si Ramon sa hagdanan. Hawak ang tasa ng kape, ngunit agad na nawala ang kanyang katahimikan nang marinig ang boses ng kanyang ina. Ramon! Singhal ang Donya. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? At ano itong nabalitaan ko? Na nakatira ka na raw dito kasama. Huminto siya at luminga sa paligid. Basurang babae at ang bata? Napakagat-labi si Ramon. Sa gilid ng pinto lumabas si Elena. Hawak-hawak ang isang tray ng juice para sana kay Inigo na naglalaro sa likod. Tumigil ang mundo. Nagtagpo ang mata nila Elena at Amparo. Ilang taon na ang lumipas, pero ang sakit ng huling paghaharap ay sariwa pa rin. Ang araw na pinalaya siya, pinahiya, at ipinadama na wala siyang karapatang mahalin si Ramon. Ay, ikaw pala. Matalim na bati ng Donya. Ikaw pa rin ang hampas lupang kasambahay noon. Aba, bumalik ka nga naman sa eksena. At mukhang mas matatag ka pa kaysa sa langaw. Tahimik si Elena. Nanginginig ang kamay. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa mesa upang hindi mabitawan. Ma, hindi itong lugar para dito. Sabat ni Ramon. Agad lumapit upang salubungin ng ina. Maayos ang lahat. Si Elena ay ano? Putol ni Doña Amparo. Tumigil sa kanya. Asawa mo? Ka-live-in? Ina ng batang pinangalanan mo pa ng Inigo? Ang pangalan ng tatay mo? Napatingin si Elena kay Ramon. Ngayon niya lang nalaman na
Iyon palang dahilan ng pagkagulantang ni Ramon nang marinig ang pangalan ng anak nila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Amparo. Inilabas niya ang isang envelope mula sa kanyang handbag at inilapag ito sa mesa. 5 milyong piso. Anya. Enough para makalayo ka. Makapagsimula ulit. Bili ng bahay, maliit na negosyo. Pangarap mong tahimik na buhay. Basta layuan mo ang anak ko. Ma! Sigaw ni Ramon. Ano ba to? Hindi na tayo ganon. Pero hindi siya pinansin ni Donya. Elena, aminin na natin. Hindi ka para sa mundo namin. Hindi kita pinalayas noon para balikan mo kami ng apo ko. Kung gusto mong itaguyod ang anak mo, pwede kitang tulungan. Basta wala na sa larawan si Ramon. Lumuha si Elena, pero hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya sa anak niyang si Inigo na ngayon ay nakasilip na sa may pintuan. Hindi alam kung lalapit ba o magtatago. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa envelope at tiningnan ito. Ngunit sa halip na kunin, itinulak niya ito pabalik kay Doña Amparo. Hindi ko kailanman ibebentang karapatan kong mahalin ang ama ng anak ko. Mariing wika ni Elena. Kung hindi mo ako kayang tanggapin bilang tao, huwag mo akong subukang bayaran na parang basura. Nagpupuyo sa galit si Doña Amparo. Abat may lakas ka pa ng loob na magsalita ng ganyan sa akin? Akala mo ba, hindi ko kayang ipatapon kayong dalawa palabas ng bansa? Ma, tama na! Sabat ni Ramon. Enough! Hindi kita hinayaang pumunta rito para manakit. Nandito ako kasi gusto kong buuin ang pamilya ko. Kasama sina Elena at Inigo. At kung hindi mo kayang tanggapin yon, wala akong magagawa kundi mamili. Tahimik ang sumunod na minuto. Tumitig si Doña Amparo sa anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata nito ang isang lalaking handang tumindig para sa sarili. Hindi na ang batang sinusunod lang ang kagustuhan ng ina. Tumingin siyang muli kay Elena, saka kay Inigo na ngayon ay lumabas na at lumapit kay Ramon. Hawak ang laruan nitong kotse. Tahimik niyang tinapik ang anak sabay sabing, Pa, gutom na ako. Napakagatlabi si Elena. Pigil ang luha, ngunit dama ang kirot. Si Inigo, maliit pa, pero ramdam na ang tensyon. Ramdam ang bigat ng mga salitang binitiwan ng isang lola na hindi pa siya kayang mahalin. Ma, kung wala ka na ibang sasabihin. Ani ni Ramon. Maaari na ba naming ipagpatuloy ang tahimik naming buhay? Matagal na hindi kumibo si Doña Amparo. Tumitig pa siya sa envelope, tsaka marahang dinampot ito at ipinasok sa bag. At ipagpalagay pa nating hindi pa tapos ang usapan natin? Malamig na sagot niya. Dahil kahit saan ka tumira, ako pa rin ang iyong ina, Ramon. Tumalikod siya. Tumindig ang katawan, pero ramdam ang bahagyang pagkadurog sa postura niya. Isinara ang pinto ng kotse at muling umalis kasama ang mga tauhan niya. Tahimik, malalim. Si Elena niyakap si Inigo, si Ramon na paupo. At sa sala na iyon, sa katahimikan pagkatapos ng bagyo, alam nilang isa na namang unos ang kinailangan nilang lampasan. Pero hindi pa ito ang huli. Tahimik ang hapunan sa mansyon kinagabihan. Naroon si Elena, nakayukong inihain ng sinigang, habang si Ramon ay abalang pinapasunod si Inigo sa paglalagay ng kutsara at tenedor. Walang nagsasalita. Ngunit hindi iyon ang klase ng katahimikan na komportable. Ito ang katahimikan na parang may nakabantay na multo. At ang multong iyon ay may apelyidong De Silvestre. Nagpakita si Doña Amparo sa mismong hapag. Kasabay ng pagsisimula ng pagkain, nakatayo siya sa may hagdan. Nakasuot ng kulay abuhing gown na hindi kayang ikuble ang malamig niyang presensya. Lahat ay tumigil sa pagkilos, kahit ang kalderetang ulam ay tila nanigas. Wala ba kayong balak akong anyayahan? Malamig yung tanong. Tumayo si Ramon. Ma, gusto ko sanang bigyan ka ng panahon. Panahon para tangkapin?
na ang kasambahay ay ina ng aking apo? Sagot ng Donya. O panahon para pag-isipan kung saan kayo palalayasin? Hindi nakasagot si Ramon. Tahimik na lumapit si Elena. Bit-bit ang isang tasa ng sabaw. Ma'am, gusto niyo po ba ng mainit na sabaw? Mahinahong alok niya. Tiningnan siya ni Doña Amparo mula ulo hanggang paa. Ang hindi ko kailangan ay paawa effect mula sa isang taong pinilit bumalik sa mundong hindi siya kabilang. Biglang pumangon si Inigo mula sa kinauupuan at tumakbo palapit kay Doña Amparo. Huwag mo sabihin ng masama si Mama. Ang lahat ay nagulat. Si Elena napabangon. Si Ramon napalapit sa anak. Ngunit bago pa manapigilan si Inigo, humawak na ito sa palda ni Doña Amparo. Lola, bulong ng bata. Ikaw po ba si Lola? Nanigas ang katawan ng matandang babae. Para siyang tinamaan ng kidlat sa mismong kaluluwa. Lola, ulit pa ni Inigo, ngayon ay may luha na sa kanyang mga mata. Sabi ni Papa, ikaw ang nanay niya. Ibig sabihin, kayo po ang lola ko, diba? Pwede po ba akong yumakap? Nagkatinginan sina Ramon at Elena. Parehong hindi makahinga. Ang buong silid ay tila huminto at ang oras ay natulala sa eksenang iyon. Hindi gumalaw si Doña Amparo. Tiningnan niya ang bata. Ang maamo nitong mata. Ang ngiti kahit nangingilid ang luha. Walang bahid ng galit. Walang takot. Walang duda. Isang inosenteng tanong mula sa isang pusong sabik. Dahan-dahang ibinaba ni Inigo ang ulo niya sa bewang ng matanda at marahang yumakap. Para kay Doña Amparo, iyon ang yakap na hindi niya inaasahan. Isang yakap na kay tagal niyang tinanggi, pinigilan at itinulak palayo. Ngunit ngayon ay tumatagos sa yelo ng kanyang puso. Hindi niya alam kung anong puwersang bumalot sa kanya, pero unti-unti niyang inilagay ang mga kamay sa balikat ng bata. Sa huling segundo, marahan niyang niyakap ito pabalik. Anak ka, ng anak ko, mahina niyang sambit. At oo, ako ang lola mo. Umiyak si Elena, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi niya inaasahang biyaya. Si Ramon ay napaupo, hindi makapaniwala sa kanya nasaksihan. Si Inigo naman ay masayang ngumiti, kahit may luha. Lola, ang bango niyo po pala. Napatawa si Doña Amparo. Isang payak na tawa na matagal nang hindi naririnig sa loob ng bahay na iyon. Hindi ako sanay sa tawag na Lola, aniya. Pero hahayaan kong marinig yon. Mula sa'yo, Inigo. Tumayo si Elena. Maraming salamat po, Ma'am Doña Amparo. Lola na lang, sabat ni Inigo. Tahimik na bumuntong hininga si Doña Amparo. Hindi pa ako ganap na handang yakapin ang lahat ng to. Pero hindi ko kayang tanggihan ng batang to. Lalo na't nakita akong sarili ko sa kanya. Napatingin si Ramon sa ina. Ma, totoo ba yan? Tumangong matanda. Hindi ko sinasabing tinatanggap po kayo ng buong buo. Pero kaya ko magsimula. Hindi ko kayang itapon ang apo ko sa lamig ng mundo. Tumayo si Elena. Kung kaya po ninyong subukang mahalin si Inigo, sapat na po sa amin yon. Tumango si Ramon. Sabay hawak sa kamay ni Elena. Ang pamilya ko ay hindi perpekto, Ma. Pero hindi na ako papayag na maulit ang nakaraan. This time, kasama kayo kung gugustuhin ninyo. Lumapit si Doña Amparo sa kanila, tumitig kay Elena. Hindi ko pa kayang tawagin kang pamilya. Pero hindi rin kita pipigilan na mahalin ang anak ko. Tinanggap ni Elena iyon. Hindi siya humiling ng perpektong yakap mula sa isang tulad ni Doña Amparo. Ang mahalaga, tinanggap nito si Inigo. Simula ngayon, uwi ka ng Doña. Gusto kong araw-araw na makasama si Inigo. At ipapasok ko siya sa pinakamagandang paaralan. Hindi na siya dapat maglakad sa palengke o mamamalimos. Naku, Lola! Sigaw ni Inigo.
Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong matutong magsalita ng English na madaming R. Napangiti si Doña Amparo. Apo, tuturuan ka ng mga guro sa exclusive academy at huwag ka mag-aalala, hindi ka naaapihin. Hindi kung ako magpapakilala bilang lola mo. Mula sa araw na yon nabuksan ng isang bagong pahina. Hindi pa perpekto ang relasyon. May lamig pa rin bumabalot kay Doña Amparo, lalo kapag si Elena ang kausap. Pero sa bawat pagyakap ni Inigo, natutunaw ang mga relo. Sa bawat lola, napapalitan ng aliwalas ang dating mapagmataas sa mukha. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sabay-sabay silang naupo sa hapag. Sa gitna ng katahimikan, maririnig lamang ang huni ng kutsara sa pinggan at ang maliliit na tawa ni Inigo habang kinakwento ang araw niya. Sa puso ni Elena, sapat na ang maliit na milagro. Ang pagkilala, ang pagyakap, ang pag-asa. Ang Grand Ballroom ng The Sylvester Hotel ay puno ng puting bulaklak, gintong kortina, at mga chandeliers na tila bituin sa kisame. Isang ingranding selebrasyon ang idinaos, ang 40th wedding anniversary ni na Doña Amparo at Don Hernan. Lahat ng mga kaibigan sa alta sosyedad ay naroon. May mga alingas nga sa paligid, ngunit walang nakakaramdam kung anong pagsabog ng emosyon na magaganap. Si Elena ay nakaayos pero hindi labis. Simpleng bestidang kulay perlas at buhok na malumanay lang ang pagbagsak. Sa sulok, siya umupo sa tabi ni Inigo, habang si Ramon naman ay abalang tinatanggap ang mga bisita bilang tagapagmana ng De Silvestre Group. Ang daming mayayaman dito, Mama. Bulong ni Inigo. Pero ikaw pa rin ang pinakamaganda. Napangiti si Elena. Salamat anak. Basta ikaw ang nagsabi, totoo yan. Maya-maya pa'y humawak sa mikropono si Ramon. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya, habang nakatingin sa kanyang ama't ina. Ngayong gabi, sinasaluduhan natin ang 40 taong pagsasama ng aking mga magulang. Isang matatag na pag-iibigan na nagsilbing inspirasyon sa marami. Palakpakan, masigabong hiyawan, ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa. Huminga ng malalim si Ramon. At ngayong gabi rin po, nais kong sundan ang yapak nila. Ang yapak ng tunay na pag-ibig. Napakunot noo si Doña Amparo. Si Elena naman ay nanigas sa kinakaupuan. Tumango si Ramon sa event coordinator. Biglang nagpalit ng musika. Ang malambing na classical ay napalitan ng romantikong wedding instrumental. Ang mga ilaw ay tumutok sa gitna ng entablado, kung saan may naglatag ng puting aisle. Hinihiling ko po sa babaeng mahal ko, pagpapatuloy pa ni Ramon, na lumakad papunta sa akin. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang ina ng aking anak, kundi bilang babaeng aking pakakasalan. Napasingha pa mga tao, may mga humawak sa dibdib, may mga nagtulakan para makakuha ng magandang view. Si Elena halos matumba sa kinauupuan. Ramon, mahinang bulong niya. Lumapit si Inigo at hinila ang kamay ng ina. Mama, totoo ba to? Ikakasal kayo ni Papa? Ngayon? Si Ramon ay nakangiti, tila walang takot. Ngayong gabi, Elena, sa harap ng lahat, gusto kong marinig mo mula sa akin. Ikaw ang pangarap ko. At hindi na ako papayag na wawala kang muli. Naluha si Elena, pero hindi pa rin siya gumalaw. Hindi ako handa. Nanginginig niyang bulong. Hindi mo kailangang maging handa, sagot ni Ramon. Dahil ako ang lalaban para sa'yo. Ako magtutuwid ng lahat ng malinoot. Umakyat si Inigo sa entablado, dala-dala ang maliit na bulaklak. Mama, please. Walang ibang narinig sa ballroom kundi ang musika tibok ng puso ni Elena. Sa wakas, tumayo siya. At ang bawat hakbang niya ay sinabayan ng palakpakan, pagbagsak ng luha at pagkagulat ng mga bisita.
Pagdating niya sa altar, sinalubong siya ni Ramon ng matamis na ngiti. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. At hindi na kita pakakawalan, Elena. Naglabasan ng mga bridesmaids at groomsmen. Pawang mga empleyado ni Ramon na lihim niyang inihanda. May pari na ring naroroon, nakahanda sa biglaang seremonya. Ramon at Elena, simula ng pare. Sa harap ng Diyos at ng mga taong mahalaga sa inyo, kayo ba ay nagpapasyang ipagkaloob ang buong puso ninyo sa isa't isa? Sagot mo, Mama! Sigaw ni Inigo. Tumawa ang mga bisita. Opo, sagot ni Elena ng may ngiti at luha. Opo, sagot din ni Ramon, sabay hawak sa kamay ng babae. Sa bisa ng ating pananampalataya at ng pagmamahal ninyo sa isa't isa, idinideklara ko kayong mag-asawa. Palakpakan, hiyawan, sigawan ng Kiss the Bride. At hinalikan ni Ramon si Elena sa noo, pisngi at sa labi. Puno ng respeto, pangakong walang iwanan at kasiguruhan na sa wakas, sila na ang magiging sentro ng sariling kwento nila. Sa sulok, si Doña Amparo ay tahimik. Hindi ngumiti pero hindi na rin umalis. Nakaupo siya. Hawak ang kanyang pamaypay ay hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit hindi siya tumayo para tutulan ng kasal. Hindi na siya tumayo para itaboy ang kasambahay na ina ng kanyang apo. At iyon na ang sapat na pahintulot na kailangan ni Ramon. Sa dulo ng seremonya, lumapit si Inigo sa kanyang mga magulang at gumiti. Papa, Mama, kasal na kayo. Oo anak, sagot naman ni Elena. Buong-buo na tayo. Pero pwede pa rin po ba ako matulog sa gitna ninyo? Sabay ngisi ni Inigo. Tumawa sila. Habang ang mga ilaw ay unti-unting namatay at ang mga bisita ay nagbigay ng standing ovation sa pinaka hindi inaasahang wedding event ng taon, ang kasal ng isang CEO at dating kasambahay. Pero para kay Ramon, ito'y hindi basta kasal. Ito'y tagumpay ng puso laban sa takot. At sa wakas, may pamilyang buo na siyang uuwian. Ang araw ay sumikat sa ibabaw ng bagong tahanan ng pamilya de Silvestre sa Tagaytay. Isang eleganteng bahay na puno ng salamin, tanawin at katahimikan. Mula sa terrace, tanaw na Elena ang mga ulap na parang bulak na nililipad ng hangin. Sa kanyang mga bisig, isang bagong sanggol ang payapang natutulog. Isang babaeng sanggol na pinangalanan nilang Esperanza. Parang panaginip. Bulong niya habang hinihibas ang malambot na pisngi ng anak. Lumapit si Ramon. May dalang tray ng almusal. Para sa reyna ng tahanan, sabay halik sa noo ng asawa. Mukha ka ng barista. Biro ni Elena. At ikaw ay mukhang Diyosa. Ganting ngiti naman ni Ramon. Sa loob ng bahay, tumatakbo si Inigo na may suot na superhero cape. Mama, Papa, si Esperanza ba pwede na maging sidekick ko? Sigaw niya. Naku anak, baka masapawan mo pa siya. Natatawang sagot ni Ramon. Hindi po, siyang magiging baby genius. Tuturuan ko pa siyang magbasa kahit baby pa lang siya. Sa gitna ng tawanan at halakhakan, unti-unting nabubuo ang pangarap ni Ramon. Isang buo at masayang pamilya. Wala ng mga takot, duda at lihim. O yan ang akala niya. Lumipas ang ilang buwan at ang dating pagkailang ni Doña Amparo ay napalitan ng katahimikan. Hindi man siya palangiti tuwing kasama si Elena, hindi na rin siya palasaring. Madalas na rin siyang dumadalaw at kapag tahimik na lang, pinagmamasa ng mga bata habang naglalaro. Lola Amparo, lariin niyo po kami. Sigaw ni Inigo isang hapon. Hindi ako marunong dyan. Malamig na sagot naman ng matanda. Okay lang po, ako po magtuturo. At hinila ni Inigo ang kanyang lola. Hindi makapalag si Doña Amparo. Sa kabila ng kanyang pagkukunwari, may unti-unting paghina sa loob.
Tuwing naririnig niya ang tawa ng bata, tuwing nakikita niyang tahimik na nakatingin si Elena sa kanya habang may bitbit na bata sa kandungan, may bahagi ng kanyang pusong matagal nang tinik na tila humuhulas. Isang gabi sa kwarto niya, pinagmasdan niya ang isang lumang litrato. Siya, si Ramon at si Elena nasa sulok, nakaalalay sa isang company event. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Hindi ko dapat hinusgahan agad ang babaeng yan. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa rin niya magawang masabi ang buong katotohanan. Ang sekreto ng kanyang pagkakautang ng buhay kay Elena. Samantala sa bahay nila Ramon at Elena, unti-unting nabubuo ang mga bagong tradisyon. Tuwing Sabado may pancake breakfast si Inigo at Ramon. Tuwing Linggo si Elena ang naghahanda ng family garden day. At gabi-gabi, sabay-sabay silang nagdadasal. Hawak kamay sa kwarto ng mga bata. Mama, Papa, kailan pwedeng matulog si Esperanza sa kwarto ko? Tanong ni Inigo. Kapag hindi ka na nahuhulog sa kama. Biro pa ni Elena. Ngunit sa kabila ng katahimikan at saya, may nananatiling tanong kay Ramon. Hindi niya pa rin lubos maintindihan kung bakit tila hindi pa rin buo ang pagtanggap ng ina niya. Ngunit dahil sa tuwing nagkikita sila ay hindi na nag-aaway, pinili niyang huwag na lang gambalain pa. Isang gabi habang natutulog si Elena, tinabihan siya ni Doña Amparo sa sala. Tahimik ang paligid at ang bugso ng malamig na hangin mula sa bukas sa bintana ay sumasabay sa mga hindi masabi. Maraming salamat. Mahina at matigas na tinig ni Doña Amparo. Napatingin si Elena. Para saan po? Sa pagbigay sa anak ko ng tahanang hindi ko na ibigay. Hindi agad nakasagot si Elena. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang iyon ay isang uri ng pahaging, ng pagsisisi o ng kapatawaran. Hindi ko hiniling ang yaman. Bulong ni Elena. Ang gusto ko lang ay ang anak ko ay maging masaya. Baka oras na. Sagot naman ng matanda. Na ako naman ang magsimulang tumanggap. Hindi dahil gusto kong matalo, kundi dahil pagod na rin akong lumaban. Naiyak si Elena, ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Tumangulang siya at muli binalikan ng pagkakaupo sa sofa habang pinagmamasdan ng buwan. Sa mga susunod na linggo, naging regular ang dalaw ni Doña Amparo. Nagtatanong na rin siya tungkol sa pangangailangan ni Elena. Pinag-aral niya si Inigo ng piano, bumili ng mga libro para sa sanggol, at minsan naririnig niya rin na tinatawag si Elena ng iha. At si Ramon ay punong-puno ng puso ng pasasalamat. Akala niya ay wala nang masihigit pa sa biyayang ito. Sa kanyang isipan, ito na ang perpektong bagong simula. Mainit ang araw noon, ngunit mas mainit ang pangyayaring hindi inaasahan. Habang nasa business trip si Ramon sa Cebu para sa groundbreaking ng bagong proyekto ng kanilang kumpanya, naiwan si Elena sa inuupahang bahay nila sa San Rafael kasama si Inigo at ang kasambahay. Isang simpleng araw na sana'y mapayapa, ngunit may ilang wiring sa kisame ng bahay na hindi nila alam na delikado pala. Bandang hapon, nagsimula ang trahedya. Nagkakuryente sa isang saksakan sa kusina. Mabilis na kumalat ang apoy. Habang ang kasambahay napalabas agad si Inigo. Si Elena naman ay naiwan sa loob. Pilit inililigtas ang mga larawan nila ni Ramon, ang mga damit ng anak at ilang importanteng gamit. Elena! Sigaw ng mga kapitbahay sa labas habang sumisigaw si Inigo. Nanginginig at umiiyak. Ma! Makapal na ang usok. Mainit ang paligid. Pero sa huling sandali, nakita nilang lumabas si Elena. May tapis ng basang kumot, ngunit may bahid ng itim ang katawan. Sa kanyang kanang pisngi, leeg at bahagi ng braso pulang-pula, sunog at basag ang balat. Sa ospital, opo, ligtas siya, pero kailangan po nating gamutin agad ang balat niya. May posibilidad na maiwan ang peklat. Paliwanag ng doktor kay Ramon, nakararating lang mula sa airport, hulas at nanlalamig. Hindi niya inenda ang trapiko o ang init ng panahon. Agad siyang pumasok sa emergency room.
At sa unang pagkakataon, nakita niyang mukha ni Elena. Balot ang benda at tila tuluyang nawala ang dating kinang sa kanyang mga mata. Elena, mahina niyang sambit na halos pabulong. Tumulong luha ni Elena. Hindi dahil sa sakit ng sunog, kundi sa sakit ng pakiramdam na marumi na siya, na hindi na siya karapat-dapat mahalin. Ayoko na sanang lumabas, Ramon. Huwag mo na akong ipapakilala sa kahit sino. Ilang linggong lumipas, bumalik si Elena sa bahay nila ni Ramon, na ngayon ay mas malaki pa at mas maganda. Ngunit tila hindi na siya ang dating Elena. Lagi siyang may suot na belo o malaking salamin. Hindi na siya lumalabas. Sa tuwing titingin sa salamin, nilulunok niya ang luha. Hindi ka kailanman naging pangit, Elena. Paulit-ulit na sinasabi ni Ramon habang niyiyakap siya. Ang sugat ay paalala ng katapangan mo. Ngunit hindi sapat ang mga salita. Ang iniwan ng apoy ay hindi lang sa balat, kundi sa loob, sa kanyang pagkatao. Dumating ang imbitasyon. Isang malaking gala event ng mga elite sa lipunan. Si Ramon ay awardee bilang Most Outstanding Young CEO. Inaasahan ng lahat na ipapakilala niya na sa wakas ang kanyang asawa. Dapat pa bang sumama ako? Tanong ni Elena, hindi tumitingin sa salamin. Hindi ka lang dapat sumama. Ikaw ang dapat nasa tabi ko. Sagot ni Ramon na buong tapang. Kahit mabigat ang dibdib, sumama si Elena. Nakagown siya, may belo, may make-up, ngunit hindi sapat para itago ang mga bakas ng sunog sa kanyang mukha. Pinilit niyang ngumiti sa kabila ng mga matang mapanghusga. Sa gala, lahat ay nakaputi. Makikinis ang balat, mababango, sosyal. Pagdating nila, natahimik ang paligid. Naglakad si Ramon at Elena na magkahawak kamay, pero ang bulungan ay hindi napigilan. Ayun na yata yung asawa ni Ramon. Bakit parang may sugat ang mukha? Yan bang pinakasalan niya? Dati siyang kasambahay, diba? Maliit na halakak. Isang mapanghusgang tingin. Isang babaeng alta ang napabulong. Kahit kailan hindi talaga pwedeng ipilit ang isang hampas lupa sa mundo natin. Umigting ang dibdib ni Elena. Para siyang sinampal sa harap ng madla. Hindi na siya nakatingin sa mga mata ng tao. Parang gusto niyang sumigaw, tumakbo, magtago. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Ramon na mas lalong humigpit sa pagkahawak sa kanya. Tumayo ito sa harap ng lahat at inabot ang mikropono. Ladies and gentlemen, panimula niya. Ito si Elena, ang babaeng hindi lang nagturo sa akin kung paano magmahal, kundi ang babaeng nagligtas sa sarili naming anak sa gitna ng sunog. Siya ang asawa ko. At kung hindi niyo siya kayang tingnan ng may respeto, ako mismo ang lalakad palayo sa inyo. Tahimik, walang kumibo. Ang ilan ay napahiya. Ang iba na may tahimik na lumingon sa kabilang direksyon. Tumulo ang luha ni Elena. Hindi siya sigurado kung luha iyon ng hiya o ng tapang. Basta ang alam niya sa gabing yon, kahit tinutuligsa siya ng mundo, may isang taong buong buo pa rin pinipili siya. Sa sasakyan pa uwi, hindi mo naman kailangang patunayan kahit kanino halaga mo, Elena. Sambit ni Ramon habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Pero ang dami kong peklat. Ang tunay na kagandahan, hindi nasusukat ng kutis, hindi ng makeup, hindi ng gowns. Ang tapang mo, iyon ang mas mahalaga sa lahat. Tahimik lamang si Elena, ngunit sa unang pagkakataon, bahagyang humarap siya sa salamin. Tinanggal ang belo at tiningnan ng sarili. Hindi pa rin niya kayang ngumiti, pero may liwanag na sa kanyang mga mata. Mainit pa ang usok sa puso ni Doña Amparo matapos ang gabing kahihiyan sa charity gala. Hindi niya matanggap na si Elena, isang babaeng may paso sa mukha, simpleng pananamit at walang angking yaman, ay ang pinakilalang asawa ni Ramon. Sa paningin ng alta sosyedad, ito ay isang kahihiyan, isang dungis sa apelyido ng kanilang pamilya. Kinabukasan, pumaradang itim ni SUV ni Doña Amparo sa tapat ng bahay ni Ramon. Walang abiso, walang pag-aatubili. Mabilis ang kanyang yabag sa loob.
Tila isang bagyong walang babala. Elena! Singhal ng matandang Donya pagkapasok sa sala. Hindi mo ba alam kung anong kahihiyan ang idululot mo kagabi? Nagulat si Elena at nakaupo sa sofa. Suot ang bandage sa bahagi ng pisngi. Umangat ang kanyang tingin. Ngunit hindi sumagot. Lumapit si Inigo, hinawakan ng kamay ng ina. Lola, tama na po! Pakiusap ng bata. Hindi ikaw ang kausap ko. Mariin na tugon ng Donya. At ikaw? Muling harap kay Elena. Ikaw ang dahilan kung bakit napagtawanan kami. Nasunugan ka na nga, hindi mo pa rin iniisip ang itsura mo sa harap ng madla. Isang kasambahay lang na pinilit ang sarili sa anak ko. Biglang bumukas ang pinto. Si Ramon, bagong dating mula sa opisina, ay nanigas sa nasaksihan. Mama, tigilan niyo na po si Elena. Sobra na po. Hindi pa sapat yan, sagot ni Doña Amparo. Bumalik na lang siya kung saan siya nararapat. Tahimik si Elena. Tila may gustong sabihin pero pinipigilan ng sarili. Hanggang sa mapansin ni Ramon ang maliit na kahon sa mesa. Kahon na dati pa niyang hinahanap. Binuksan ito ni Elena. Tsaka iniabot ang isang sulat at medical record kay Doña Amparo. Ano to? Tanong ng Doña. Basahin niyo po, sagot ni Elena. Pagkabuklat ng papel, nanlaki ang mga mata ni Doña Amparo. Donor file? Balong niya. Tinitigan ang pangala. Elena D. Ramirez, donor, segment of intestine. Napaupo ang Doña. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ikaw ang donor ko? Hindi. Imposibleng ikaw yun. Tumango si Elena. Ako po yung kasambahay niyo noon. Ako si Lenlen. Ako yung nag-donate ng bituka niyo nung sinabing wala na kayong pag-asa kung walang match. Ako po yung nagsabing kahit anong kailangan ibibigay ko po para lang mabuhay kayo. Nagbalik kay Doña Amparo ang alaala. Isang batang dalaga. Pawisan, nanginginig sa takot, pero matatag sa loob ng ospital. Pumirma ng waiver para iligtas ang buhay niya. Nagsinungaling ka sa ospital? Anas ng Doña. Hindi mo sinabi kung sino ka. Akala ko volunteer ka lang. Hindi po ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi ang buong katotohanan. Dahil alam kong kahit anong gawin ko, para sa inyo, isa lang akong hampas lupang kasambahay. Napaluhod si Ramon sa tabi ng ina. Mama, siya ang dahilan kung bakit buhay pa kayo. Siya rin ang babaeng pinilit niyong palayasin sa buhay ko noon. Tahimik ang buong sala. Si Inigo'y nakadnatiling nakatayo sa likod ng ina. Tila tagapagtanggol kahit sa kanyang murang edad. Umiyak si Doña Amparo. Hindi mapigilang lumabas ang luha. Luha ng pagkagulat, ng hiya, at ng matinding pagsisisi. Elena, kung noon ko lang nalaman, kung alam ko lang. Pinatawad ko na kayo noon pa man, bulong ni Elena. Pero hindi ko akalaing magtatagpo pa ulit ang landas natin. Hindi ko sinasadya. Nagkataon lang. Hindi ito pagkakataon. Singit naman ni Ramon. Tadhana na nagpasya. At kung galit kayo kay Elena, pati ako na rin. Dala ko ang pumayag noon na piliin ang takot kesa sa pagmamahal. Lumapit si Doña Amparo kay Inigo. Dahan-dahang hinawakan ang balikat ng bata. Patawarin mo si Lola. Mahina niyang sabi. Kung naging matigas ang puso ko noon, sana ngayon matuto nang magmahal muli. Napaluha si Inigo. Tumango siya at niyakap ang Lola sa unang pagkakataon. Unti-unting bumigat ang eksena sa luha, pero gumaan ang bawat dibdib na matagal nang may dinadala. Tumayo si Elena. Lumapit kay Doña Amparo at walang alinlangan, hinawakan ang kamay nito. Hindi ko po hinihingi ang pag-ibig ninyo. Pero sana po, bigyan niyo kami ng pagkakataong ipakita kung anong klaseng pamilyang kaya naming buuin. Tahimik na tumango ang Donya. At sa araw na yon, walang salitang sapat.
Pero sapat na ang luha, yakap at katotohanan sa kabila ng lahat ng sakit, may natitirang espasyo sa puso para sa pagtanggap. Tahimik ang buong bahay ng Alcaraz. Ang dating tahanang puno ng halakhakan at masiglang kwentuhan, ngayon ay binalot ng malamig na katahimikan. Ang dating makapangyarihang si Ramon Alcaraz, CEO ng Alcaraz Group of Companies, ay tila isang multo ng kanyang dating sarili. Nasa loob siya ng kanyang silid, nakaupo sa gilid ng kama. Tila walang gana sa buhay. Namumutla ang kanyang mukha at halatang hindi na kumakain ng maayos. Ang mga mata niyang laging malalim, ang pagkakatitig sa kawalan, tila may mabigat na pasaning hindi maibulalas. Sir Ramon, kakain na po sana tayo. Mahina at magalang na bulong ng isa sa mga kasambahay. Ngunit hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa bintana na tila may inaasahang sagot mula sa katahimikan. Sa ibaba naman si Elena ay tahimik na pinapahid ang mga luha habang inaasikaso ang mga sulat at dokumentong padala ng kumpanya. Halos araw-araw may natatanggap silang notices, pag-freeze ng assets, board review, mga imbitasyon para sa emergency meeting na hindi masagot na Ramon. Hindi na siya ang dati. Bulong ni Elena kay Doña Amparo habang inaasikaso ang gamot ng kanyang anak. Simula nang bumagsak ang flagship project nila, tila hindi na siya muling huminga ng malalim. Huwag mo siyang husgahan, iha, sagot ng Doña. Bagamat halatang nag-aalala rin. Lahat ng lalaki may punto sa buhay na dudurog sa kanilang kumpiyansa. Pero si Ramon, hindi siya madaling talunin. Ngunit ang sinabi ni Doña Amparo ay salungat sa nakikita nila sa araw-araw. Si Ramon ay hindi nagsishave. Hindi na rin bumababa para kumain. Ang isang simpleng tanong mula kay Inigo ay nagdudulot ng matagal na katahimikan. Papa, ayaw mo na po ba sa amin? Minsang tanong ng bata habang may luhang pumapatak sa pisngi. Ngunit walang sagot si Ramon. Anak, huwag mong isipin ganon. Sabat naman ni Elena. Niyakap ang bata. Mahal tayo ng papa mo. Pero nasasaktan lang siya ngayon, nalilito siya. Lumipas ang mga araw at dumating ang pinakamasakit na balita. Ang Alcaraz Group of Companies ay opisyal nang tinanggal sa bidding ng isang multi-billion government contract. Isa ito sa mga inaasahan ni Ramon upang makabawi. Ngunit dahil sa sunod-sunod na delay, late na investment at mga internal issues, tuluyan silang nalugi. Maging ang board of directors ay nagpatawag na ng pagpupulong, ngunit tumanggi si Ramon na humarap. Hindi ko kayang tingnan sila sa mata. Niya kay Elena. Paano ko haharap bilang CEO kung hindi ko malang maliligtas ang sarili kong proyekto? Lumapit si Elena, lumuhod sa harap niya at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi proyekto ang kailangan naming iligtas, Ramon. Ikaw! Ngunit imbes na sagutin, tumalikod si Ramon. Tinakpan ang una ng muka at dahan-dahang umiyak. Sa kabila ng lahat, patuloy ang suporta ni na Elena at Inigo. Pinilit nilang panatilihing buo ang tahanan. Kahit wala ng kasiguraduhan ng kinabukasan. Isang gabi, habang tulog si Ramon, lumapit si Elena kay Doña Amparo sa veranda. Hindi ko alam kung gaano pa siya magtatagal sa ganyang kalagayan. Bulong niya. Ang lalaking minsan kong minahal na puno ng pangarap. Ngayon ay parang nawala ng layunin. Tahimik lang si Doña Amparo. Saglit na nag-isip bago sumagot. Alam mo ba? Panimula niya. Noong bata pa si Ramon, minsan siyang nilagnat ng matindi. Halos umabot ng 40 ang lagnat niya. Sa sobrang takot ko, binalot ko siya ng malamig na kumot at iniyakan ko buong gabi. Pero nang magising siya, patuloy na matanda. Ang una niyang sinabi ay, Ma, huwag kang matakot, kaya ko to. At nalaman ko noon pa lang, hindi siya sumusuko. Napaluha si Elena. Pero paano ko ngayon? Hindi niya na masabing kaya niya pa. Saglit na katahimikan. Kung ganon, ani Doña Amparo. Baka panahon na para tayong magsabi sa kanya niyon.
Kinabukasan sa harap ng salaming malamlam ang refleksyon ni Ramon, pumasok si Elena. May dala itong lumang folder. Doon nakasulat ang mga plano ng kanilang simpleng buhay. Larawan nila ni Inigo, sulat ng bata nung una siyang tinanggap sa eskwelahan. Alam mo Ramon, ani Elena, hindi negosyo ang una mong pinangarap, pamilya. Dahan-dahang umagos ang luha sa mata ni Ramon. Tumingin siya sa larawan ni Inigo at saka pumikit. Paano kung hindi na ako sapat? Mahina niyang tanong. Huwag mong alisin sa amin ang lalaki nagturo sa aming lumaban. Sagot ni Elena. Hindi kailangan ng perpektong CEO. Ang kailangan lang namin, ang asawa at amang bumabangon. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, tumango si Ramon. Tumayo siya, hinubad ang lumang polo na suot-suot buong linggo at huminga ng malalim. Hindi pa siya handang muling humarap sa mundo. Pero ngayon, handa na siyang harapin ang kanyang sarili. Mula sa mga abo ng pagbagsak, sumisibol ang bagong pag-asa. Habang patuloy ang pakikibakan ni Ramon na ibalik ang kanyang sarili sa anyo ng dati, tahimik naman na gumagalaw si Inigo. Isang araw habang naglilinis ang silid-aklatan, napansin niyang may luma at makapal na libro ng business strategies na bukas sa gitna. Doon niya nabasa ang isang simpleng konsepto na tila naiintindihan niya. Value creation through community-based innovation. Lola Amparo? Tanong niya habang nagsasali ng tsa sa veranda. Paano po nabubuo ang isang negosyo kung wala kang puhunan? Napalingon ang matanda. Bakit mo naman itanong, apo? May naisip lang po ko tungkol sa palengke. Tila nasabik si Doña Amparo. Sige nga, ipagpatuloy mo. Di ba po doon ako galing? Tumingin si Inigo sa kanya. Ang dami pong basura. Pero kung iisipin, maraming pwedeng i-recycle. Tapos pwedeng pagsama-samahin ng mga tao roon. Turuan silang gumawa ng produkto. Tapos ibenta. May kita na sila, may produkto pang kumpanya. Napatingin si Doña Amparo sa kanya. Nagulat sa pagiging organisado ng ideya. Gusto mong gumawa ng negosyo? Base sa karanasan mo sa kalsada? Bulong nito. Hindi po negosyo lang, kundi kabuhayan. Para sa mga bata na katulad ko noon. Kinabukasan, bitbit ni Inigo ang notebook niyang puno ng sketches, flowcharts at budget estimates. Maayos ang pagkakalatag. May plano ng Eco Hope, isang side company na tutulong sa mga basura-based livelihood communities na siya rin ang maglalatag. May logo pa. Simpleng kamay na may dahon sa gitna. Pinatawag ni Doña Amparo ang mga natitirang board members ng Alcaraz Group. At sa harap ng malalaking pangalan, inilatag ng batang basurero ang kanyang ideya. Good morning po, ako po si Inigo. Hindi ako graduate ng business school, pero graduate po ako ng lansangan. At ang itinuro po sa akin doon ay lahat ng bagay may silbi. Kailangan lang matutunan ng tao kung paano ito bigyang halaga. Tahimik ang boardroom. Si Ramon na noon ay nakaupo na ulit sa upuan ng CEO bilang tagapayo ay halos hindi makapaniwala sa naririnig. Habang nagsasalita si Inigo, ipinakita niya ang mga larawan ng mga kabataang nangangalakal at kung paanong sa ilalim ng proyektong Eco Hope, maaari silang maging empleyado. Hindi ng isang korporasyon, kundi ng panibagong kinabukasan. Innovation doesn't always need technology, ani Inigo. Sometimes, all it takes is someone who listens. Isang matandang board member ang tumango. Ginoo, ani niya. Ito ang pinakamabulahang business pitch na narinig ko sa buong buhay ko. Nang makuha nila ang paunang pondo mula sa internal resources ni Doña Amparo, agad isinulong ang pilot testing. Sa loob ng 2 buwan, tumaas ang visibility ng kumpanya sa media. Ang Alcaraz Group ay hindi na lamang isang negosyo, kundi isang social enterprise na gumugunita sa tunay na kahulugan ng malasakit at responsibilidad. Muling nabuhay ang kumpanya.
Ang mga dati tumalikod sa kanila ay muling lumapit. May bagong partnership mula sa Department of Trade and Industry. Pati isang international NGO ay nagpahayag ng suporta. Ngunit ang pinaka-importanting sandali ay nang opisyal na tinipon ni Ramon ang buong kumpanya para sa isang espesyal na araw. Ngayong araw, panimula ni Ramon sa entablado, ay hindi tungkol sa akin. Hindi rin tungkol sa pagbabalik ng kumpanyang ito mula sa pagkakalugmok. Ngayong araw ay tungkol sa batang nagpapaalala sa ating lahat kung paano muling bumangon sa lupa. Tumango siya at inanayahan si Inigo sa entablado. Mga kasama, sambit niya. Ang batang ito ay hindi lamang isang produkto ng kabutihang loob. Siya ang aking anak. At ngayon, sa harap ninyong lahat ay pinapakilala ko siya bilang the next generation CEO in training ng Alcaraz Group. Nagpalakpakan ng buong bulwagan. May mga luhang pumatak. Si Elena nasa gilid, halos hindi makapaniwala. Si Doña Amparo tahimik lang na nanonood. Ngunit sa loob ay may pusong punong-puno ng pag-asa at pagmamalaki. Pagkatapos ng programa, lumapit si Inigo kay Ramon at mahigpit siyang niyakap. Salamat, Papa. Bulong niya. Hindi ako nagligtas sa kumpanyang to, anak. Sagot ni Ramon. Ikaw. Habang palubog ang araw sa garden ng kanilang tahanan, magkakasabang kumain ang pamilya ni Ramon, Elena at Inigo. At ang bagong silang na kapatid ni Inigo. Tahimik ang hapunan, ngunit punong-puno ng pag-ibig. Kaya mo bang maging CEO kahit hindi ka marunong magkape? Biro ni Elena. Gagawa ko na lang po ng bagong flavor. Tsokolate para sa mga batang katulad ko. Sagot ni Inigo na may ngiti. Nagkatawanan sila. Wala nang bakas ng kahapon. At sa sulok ng veranda, habang pinapanood ang kanyang apoy na pangiti si Doña Amparo. Ang anak ng isang kasambahay, bulong niya, ay siya palang magiging pag-asa ng buong angkan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.